Paglilitis sa impeachment laban po kay Sara Duterte, sisimulan na sa Senado bago po magsona ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang hangad ng isa po sa mga nagsulong ng impeachment complaint dito po kay Sara Duterte na si Representative mula po sa Akbayan, Percy Sendanya. Kailan po ba ang SONA? July po iyan, ika-4 na Lunes po ng month of July, nangyayari po ang taunang SONA ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya inaasahan po natin kung matatapos po ang mga prosesong pinagdadaanan sa kasalukuyan kaugnay po ng impeachment complaint dito kay Sara Duterte, matatapos daw po yan diyan po sa Committee on Justice bago po mag-session muli ang House of Representatives at doon na nga po iaakyat ang Articles of Impeachment para po sa kaalaman ng plenaryo ng mga miyembro po ng House of Representatives kung sila po ba ay pipirma rito o hindi. Tandaan po natin, 1/3 lamang ng mga kongresista mula po sa mahigit 300 bilang po nila ang kailangan. Kaya kung susumahin po natin yan, at least 105 or 106 signatures lamang, mabubuo po ang Articles of Impeachment at syempre ang mga requirements na itinadhana po ng Korte Suprema dapat maibahagi muna ito sa mga miyembro po ng House of Representatives para po sa kanilang kaalaman at eventually yung kanilang pagpirma at kung mabubuo nga po yung 1/3, iyan po ay itatransmit na sa Senado. At mangyayari daw po yan kung hindi na magkakaroon ng mga delay pa bago po mag-SONA. Kaya puntahan na po natin ang balita mga tol. Oy, nakalimutan kong bumati muna ng magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 2, 2026. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, i-share nyo na rin po itong ating live streaming. Puntahan po natin ang kaukulang balita. Sabi po dito sa Bilyonaryo News Channel Facebook page, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya expressed hope that the impeachment trial in the Senate will begin before President Ferdinand Marcos Jr.'s 5th State of the Nation address in July. No? Panglima ng SONA ng ating Pangulo, maraming pagtatangka ang mga Duterte at supporters po nito na pabagsakin siya pero hindi po sila nagtagumpay. Yan po ay sa pamamagitan, syempre una sa lahat, kagustuhan po yan. Ako naniniwala ng ating Diyos. Pangalawa, yung constant prayers po ng majority ng mga Pilipino ang pumoprotekta sa ating Pangulo. Higit sa lahat, syempre yung ating pakikipagtulungan sa gobyerno, ang pagsuporta at pagtatanggol po nating mga naniniwala sa gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang siyang nagpapalakas sa ating Pangulo at sa gobyerno niya para po magawa ng mga nakaupo po sa kasalukuyan sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nararapat para sa bansa at sa bawat Pilipino. Puntahan po natin ang partikular ng balita, ano? Ayon po dito sa kanilang website, Akbayan Solon hopes BP Sara impeachment trial starts before SONA. Ito po ay malamang hango doon po sa interview sa kanya na papanoorin po natin at re-reaksyonan natin mamaya. Ano? Pero unahin po muna nating basahin ito pong nilalaman po ng balita. Sendanya added that he is hopeful that the House Committee on Justice will conclude the impeachment hearings on the complaints against Vice President Sara Duterte during the break. The session is set to resume on May 4. Backtrack tayo ng bahagya mga tol para malaman natin kung ano po ba yung mga nangyari na, no? At mangyayari pa. Pasensya na kayo kung nagpapaulit-ulit po ako dito pero may mga pagkakataon kasing yung mga manonood, first time tayong mapanood kaya dapat alam nila yung konteksto dito po sa ating pinag-uusapan. Si Sara Duterte sa kasaysayan po ng Pilipinas ay una pong na-impeach ng House of Representatives noong February 5, 2025. Inakyat po sa Senado ang Articles of Impeachment subalit ito po ay agad kinwestiyon
ng kampo ni Sara Duterte sa Korte Suprema, kaya naging dahilan po ito para po i-dribble at hindi po sundin ng dating Senate President na si Chis Escudero ang salitang forthwith sa ating konstitusyon para po magsimula ang paglilitis. Hanggang sa dumating po yung desisyon ng Korte noong July 25, 2025 at sinasabi po nitong unconstitutional yung Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya ang ginawa po ng Senado ay ito po ay in-archive. Hindi rin naman po tumigil sa paghahangad ng pananagutan ito pong House of Representatives, kaya agad po silang nagsumite ng kanilang motion for reconsideration. Subalit ito po ay muling hindi pinaburan ng Korte sa kanilang naging resolusyon noong January 2026. Malinaw po doon sa naging desisyon ng Korte Suprema noong July 25, 2025 na ang itinakdang pagpapile muli ng impeachment complaint kay Sara Duterte ay sa February 6, 2026 na. Subalit nagkaroon po ng confusion doon sa resolusyon sapagkat nakalagay po doon na pwede nang mag-file as early as January 2026. Kaya ang nangyari, may dalawang grupo po ang nagsumiti po ng dalawang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa taong 2026. Nangyari po ito February 2, 2026 sa pangunguna nito pong Makabayan Black, at saka ang grupo ng civil society sa pangunguna po ni Francisco D., ang apo ng dating Pangulong Corazon Aquino. Pero sinundan po iyan ng impeachment complaint number 3 na isinumite ayon na po doon sa unang naging desisyon ng Korte February 6, 2026 na. Ayan po ay sa pangunguna ni Father Saballas sa tulong po ng abogadong si Attorney Amando Ligutan. Nasundan po iyan noong February 18, 2026, article or impeachment complaint number 4 po iyon sa pangunguna ni Attorney Nathaniel Cabrera. Ang mga impeachment complaints po na ito ay isinulong ng mga kongresista ayon po sa pagkakasunod-sunod na babanggitin po natin. Apat po yan. Sina Makabayan Black Congressman, hindi ko na po isa-isahin, kilala nyo na marahil kung sino sila. Yung ikalawa, ito pong nakikita ninyo sa ating screen, bagamat parang iba yung generated picture ng AI, si Representative Percy Sendanya mula po sa Akbayan Party List at kasama niya po doon ang kongresistang si Leila de Lima mula po sa mamamayang liberal. Yung ikatlo ay isinulong din ni Congresswoman Leila de Lima mula po sa mamamayang liberal at yung ikaapat ay sina Congressman Paulo Ortega at saka ito pong si Bienvenido Abante Jr. At makatapos po yung pag-consolidate ng apat na impeachment complaint na yan po ay nilagay sa business order at eventually dininig po ng Committee on Justice noong March 2, 2026. Ito po yung kauna-unahang pagdinig ng Committee on Justice at doon dinetermina po ang sufficiency in form. Nakakuha po ito ng unanimous decision sapagkat wala pong nag-object doon po sa naging motion para ito po ay determinahin na sufficient in form. Kaya noong sumunod po na araw, ang pinag-usapan naman po ay sufficiency in substance. Ikalawang yugto na po ito ng proseso na atin pong pinag-uusapan. Sa sufficiency in substance, marami pong mga naging argumento. Nagkaroon po tayo ng pagkakataong makilala sina Mr. Premonition o binansagan ng ilang sa mga manonood po natin na Marco Damus. Kilala nyo ba kung sino siya? Siya po ay si Congressman Paulo Henry Marcoleta. Nakilala din po natin ang bastos na kongresista na binansagan po ng publiko na Mr. Desire at Imagination. Ito po ay si Congressman Bong or Jesus Bong Suntay. At doon po sa mga naging deliberasyon, sa dalawang araw po na yan, March 3 at March 4, natalo po dahil iisa lamang po ang tumutol para i-determine ang sufficiency in substance. Ito pong impeachment complaint number 3 at saka number 4. Natatanging si Bong Suntay lamang po ang tumutol dito. Kaya sa boto pong 54 against 1, determined po na sufficient in substance yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte.
Marahil nagtataka kayo, nakalimutan ko kasi banggitin anong nangyari doon sa impeachment complaint number 1 at number 2. Ito po ay sinet aside. Yung impeachment complaint number 1 ay sinet aside po ng Committee on Justice noong March 3 sapagkat ito po ay hindi daw sumunod sa 1-year bar rule, no? Dahil ipinail po ito February 2, dapat February 6. Natalo po ang nagsusulong po nito dahil 10 lamang po silang naniniwala na ito po ay pasok sa 1-year bar rule, tapos ang nanalo po ay yung bilang na 22, no? 22 against 10 po ang naging botohan noon. Yung ikalawang impeachment complaint naman po na sinulong nga po nitong sina Francisco D ay nagkusa na po silang ito po ay bawiin. At ayon po sa kanila, susuportahan na lamang po nila yung impeachment complaint number 3. Ngayon, balik po tayo doon po sa prosesong nangyayari sa Committee on Justice. Dalawang yugto na po yung napag-usapan natin, determination of sufficiency in form and in substance, at yung pagkatapos po ng determinasyon ng sufficiency in substance, agad pong nagpadala ng notice with an extendable period of how many days? 10 days, no? Ang kampo ni Sara Duterte. Kaya po noong March 15 dapat matatapos ang 10 days po na yan, kaso lang Sunday na-move po ito ng March 16. Past 4 in the afternoon, ang kampo ni Sara Duterte ay nagsumite ng tinatawag po nilang reply ad cautelam. That is a general denial doon sa allegations kasi wala pong specific denial sa mga partikular na akusasyon laban kay Sara Duterte. By the way, ang mga basihan kung bakit po dineklarang sufficient in substance ito pong reklamo kay Sara Duterte ay nakaangkla sa tinatawag pong ultimate facts. Ang ultimate facts po sa simpleng paniniwala, ito po ay mga alegasyon katulad po ng mga sumusunod. Pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng dating speaker, ang hindi maipaliwanag na yaman, ang hindi po pagsunod sa requirements ng SALN, ang di umano'y panunuhol at di umano'y hindi tamang paggasta ng confidential funds. Yan po yung ultimate facts na pinalalabas po ng kabila na hindi daw po ultimate facts. Pero ang katotohanan, ultimate facts po yun. No, simple lang naman ang ibig sabihin ng ultimate facts. Meron pong alegasyon. Pinakamagandang halimbawa, nagnakaw ka. That is the ultimate fact. Yung evidentiary facts, patutunayan ngayon sa pamamagitan ng mga ebidensya kung paano ka nagnakaw, kung ano yung ninakaw mo, and something like that. Ano? Ngayon, noong nangyari nga po yung pagsumite ng ad cautelam reply po na yan, na sa madaling paliwanag din, hindi nila kinikilala yung jurisdiction ng Committee on Justice at ito po yung kanilang sinasagot with the reservation na questionin po nila yung proseso at alam naman natin kung saan yon kung hindi sa Korte Suprema. In fact, doon po sa mga nangyari nitong mga nakaraang mga araw ay kinwestiyon na po ng mga abogadong sumusuporta kay Sara Duterte yung proseso diyan po sa Committee on Justice at sila po'y nagsusulong na humihiling sa korte na patigilin ang prosesong ginagawa po ng Committee on Justice. Pero balik tayo doon po sa issuance ng o sa kanilang reply ad cautelam. Dahil po doon sa reply po na yan, nakita po ng mga complainant na hindi na po dapat ito sagutin. Kaya yung 3 araw po na ibinibigay sa kanila ay na-waive. At considering na hindi na po sumugot ang mga complainant, nawala na rin po yung 3 days rejoinder sana sa parte naman ni Sara Duterte. Kaya po noong March 18, 2026, ito na po yung ikatlong yugto, no? O yung proseso na pinagdadaanan ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Ang determinasyon naman po ng sufficiency in grounds. Dito, marami din pong mga naging argumento. In particular, yung mga pag-argue o pagtutol nito pong si Congressman Rufus Rodriguez. Pero alam naman natin na collegial body ang Committee on Justice at the decision of the majority votes, yun po yung mananalo. Kaya sa bilang po ng mga botohan, laging talo si Congressman Rufus Rodriguez dahil siya lamang po mag-isa lagi ang tumututol sa mga mosyon. At ang nangyari pa sa mga sumunod na pagkakataon ay
nag-set na po ng hearing ito pong Committee on Justice sa mga petsang March 25, April 14, April 22 at saka April 29. Napanood po natin yung March 14. Nandoon na naman po itong si Congressman noong March 25, nandoon na naman po si Congressman Rufus Rodriguez. Lagi na lang tumututol sa mga motion. Ang dami niya pong mga argumento. Kaya talo pa rin siya. Kasi botohan lang naman ang pag-uusapan no? Tapos doon na rin po nag-issue ng mga subpoena duces tecum at ad testificandum ito pong committee. Kasama po sa inisyuhan ng subpoena ay ang Office of the Ombudsman para po sa SALN nitong si Sara Duterte na mas mabibigyan po ng punto mamaya sa re-reactionan po nating video ni Congressman Sendanya at dito po sa binabasa po nating balita kanina. Pero in particular, yung issuance din po ng subpoena ad testificandum, particular dito po kay Ramil Madriaga ang nagpapakilalang bagman di umano nito pong si Sara Duterte. At sa April 14, tingin natin mangyayari pong makikilala ng publiko itong si Ramil Madriaga bilang pangunahing testigo laban po kay Sara Duterte. Ituloy na muna natin ang pagbabasa po ng balita kanina, no? Sabi po dito, we are hopeful na matapos ito within the break para pag-resume natin sa Mayo, maisalang na ito sa plenaryo. Makapaglabas na tayo ng articles of impeachment, maiakyat na sa Senado, and the soonest time possible, hopefully before SONA. Sana masimula na ang impeachment trial. The Justice Panel has ordered the issuance of subpoena for documents and witnesses for its April 14 hearing. The panel is currently determining whether there is probable cause in the impeachment complaints filed against Duterte. Yan na po yung ika-4 na yugto, no? Kanina tinalakay na natin yung mga yugtong napagdaanan. Determination of sufficiency in form, in substance, in grounds, at ito na po yung ika-4, determination of probable cause. Kaya hindi na po tayo magpakatagal dito mga tol. Panoorin at reaksyonan po natin ito pong naging interview kay Representative Sendanya. By the way, para po sa kalinawan ng lahat hindi na po siya kasama dito sa impeachment complaint number 3 at number 4 kasi dapat siya po yung nagsulong, yung endorser na kongresista Yun po ay sa impeachment complaint number 2, no? Pero syempre, bahagi po siya ng Committee on Justice kaya from time to time natatanong, nai-interview at nagbibigay po ng update sa mga nangyayari diyan po sa Committee on Justice. Yan, may tanong po dito. Sabi dito, are there any new developments in the House Committee on Justice impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte? Pakinggan po natin siya. Sabi na ito na talaga yung exciting part. Pero pag inisip natin, parang the exciting part long delayed. Diba, ang tagal na hinihintay na ating mga kababayan na magkalabasan na ng ebidensya. That could have been done in the Senate during the trial ng 19th Congress. Pero alam natin na udlot yun. So this is the opportunity para ilabas ang mga ebidensya ng mga complainants na ating nakalat dito nakaraang mga taon, tapos pinagtibay pa, dito makukuha pa natin ng mga pieces of evidence dahil dito sa issue natin ng mga subpoena. So, itong second hearing, dito talaga, yung matagal na hinihintay na ating mga kababayan. Ano ba talaga yung totoo at ano yung patunay na totoo ito? Sa ngayon kasi, parang we are meron tayong close communication with the complainants noong ating second complaint. Kasi kung matatandaan ng ating mga kababayan, nag-endorse tayo ng second complaint with the civil society representatives who also filed the first complaint in the 19th Congress. So constant yung ating communication with them para tiyakin na makukover natin lahat ng grounds that were mentioned in the second impeachment complaint, which eventually we threw our support sa third impeachment complaint na meron tayo ngayon. We are hoping that we will be able to access the documents kasi ito ay isang action ng committee and yan na ang tingin ko kinakatakutan ni Sara Duterte at ng kanyang kampo o pati ng mga supporters niya. Yung ma-access completely ng mga complainant yung mga dokumentong protected under the law. No? Kasi may mga ebidensya silang hawak.
marami po yon. Ilang beses na po nating napakinggan yan at pinaliwanag ng mga miyembro po ng Committee on Justice. Pero may mga ebidensya kasi na magdidiin talaga na hindi po easily accessible dahil protected po ito ng batas. Like for example, yung SALN before sa panahon ni Samuel Martires, hindi mo yan basta-basta ma-access, kailangan pa ng paalam mula po sa nagmamay-ari ng SALN. Pero dahil po nagkaroon ng pagbabago sa ombudsman at ito po yung naging panibagong polisiya or ni-reinstate yung policy before na pwede pong ma-access ang SALN ng mga public official kung ito po ba ay gagamitin sa tama at hindi po sa illegal na paraan. Kaya magbibigay na ngayon ng SALN definitely ito pong Office of the Ombudsman ng SALN, ito pong si Sara Duterte. At sa paniniwala po ng mga nagrereklamo, dito makikita po yung established na yaman ni Sara Duterte. Kung magkano po yung kanyang tunay na kayamanan, nakalagay po yun sa SALN at ibabangga po ito sa mga official documents na hindi po easily accessible dahil protected nga po ng batas, like po yung kanyang mga bank statements or bank records, including yung mga financial transactions sa Securities and Exchange Commission, sa BIR, yung mga binayaran daw pong buwis. Doon malalaman daw po kung magtutugma ito. Kasi kung meron daw pong malaking discrepancy na hindi po nakalagay doon sa SALN, pero ito pala yung yaman actual ni Sara Duterte, yung sobra po doon is tinatawag po nilang prima facie, no? Tama ba yung pronunciation, or prima facie evidence na ill-gotten wealth po ito. Pag sinabi pong prima facie or prima facie evidence, ito po ay sa pananaw ng batas ay ebidensya talagang malakas na dapat kontrahin, pabulaanan ng nasasangkot dito, no? Ibig sabihin mga tol, yung yaman mo, kung meron kang for example 100 million sa bangko at yon ay hindi nagtugma sa SALN mo, ikaw na ngayon yung magpapatunay na dapat legal mong na-acquire yung 100 million pesos na yan dahil nga po magiging prima facie evidence po yan laban sa'yo. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. As members of the committee, dapat may access tayo nang sa ganun makapag-prepare tayo to be able to ask the necessary clarificatory questions para establish yung pattern of behavior ng ating Vice President. So we hope that we will be able to access these documents before the hearing for us to prepare properly. Yung isa dito, syempre, we're looking forward to the testimony ni Madriaga kasi ito talaga yung mag-establish ng link ng Vice President dito sa nangyari na scam pagdating sa usapin ng confidential funds. Pero also at the same time, we hope to establish through the evidence that will be gathered yung pattern that will eventually lead to yung usapin ng ill-gotten wealth. Yan. Nalalabas ito pag lumabas na yung kanyang SALN at yung other relevant documents. Naku We are po. hopeful ng Kaya siguro ginagawa na ng lahat, ano? Even itong mga hindi naman po parties involved na sina Attorney Israelito Torion para pigilin yung proceedings na ginagawa po ng Committee on Justice. Kasi mukhang nabulaga sila sa mga nangyayari ngayon. Nag-backfire yung desisyon ng Korte Suprema eh. No? Nung una kasi dapat ito mangyayari sa Senado na eh. Pagka sa Senado nangyari, baka hindi po mabuksan yan dahil alam naman natin ang bilang ng mga senador na maaaring kumampi kay Sara Duterte. Dahil po sa desisyon ng Korte Suprema na mukhang nag-backfire nga po sa kanila ngayon, dito pa lamang sa level ng committee, sa April 14 baka makita na po natin kung may mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Kung wala, pahiya tayo mga tol. Sampal sa atin yon. No, hihingi ako ng sorry. Kaya nakita ko, ngayon lang nagpakita ulit kanina si Rolando Guerrero. No, salamat naman at maayos ka, nakapanood kang muli dito sa ating programa kasi iilan lamang ang mga DDS na hindi po nag-ad hominem eh. No, kaya panatilihin mo lang 'yon, Rolando Guerrero, huwag mo gagayahin si Honda Vega, no? Oh, yan po yung mga sitwasyon na maaaring kinakatakutan po nila. No, ang malantad ang mga ebidensya. At sa atin naman, excited po ako diyan kasi kapag lumabas ang ebidensya, tama yung ating mga hinala. Pero
Kung walang ebidensya, pahiya tayo. Kaya hingi tayo ng sorry sa public, ano? Pasensya na po kayo. Kasi naniwala kami kay dating Senador Antonio Trillanes eh. Wala naman palang ebidensya. Hopeful sila na ganun nga ang mangyari. Kasi tingin ko hindi po ganun eh. Malakas po talaga ang ebidensya di umano dito kay Sara Duterte. Alisin na nga natin yung mga documents na yan, yung mga yaman. Pag-usapan na lang natin yung pananakot niya. Yun, talagang ebidensya yun. Kasi sabi nga ni Congresswoman Jinky Luistro sa salitang Latin, ano, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Hindi may tatanggi na siya yung nagsalita. Nakita siya at pinagbantaan niya sa pamamagitan ng live streaming na yon ang buhay ng ating Pangulo, ng ating unang ginang at ng ating dating speaker. Matapos ito within the break para pag-resume natin ng Mayo, maisalang na ito sa plenaryo, no? Makapaglabas na tayo ng articles of impeachment, maiakyat na sa Senado, and the soonest time possible, hopefully before sana masimula na ang impeachment trial. We are expecting that on the 14th, no? And at the same time, we are also expecting na on the 14th ay manonood ang taong bayan at makikinig talaga kasi again, this is long over. Definitely, manonood po tayo dyan. Ano? Hindi pa pwedeng ikatuwiran yung tension sa Middle East, yung crisis na pinagdadaanan ng buong mundo ngayon. Ang paghahanap ng pananagutan, hindi pa pwedeng ipagpaliban yan. No? Dapat sabay po yan. Kahit may crisis. Kasi sa totoo lang, mas crisis nga ang korupsyon. Biruin ninyo, naging endemic na ito. Kumbaga, perennial problem. No? Napakatagal ng problema ng korupsyon sa bansa po natin, kaya lalong naghihirap ang ating mga kababayang Pilipino. Kahapon nanood ako ng isang documentary at ako'y talagang lubos na nalungkot. Ano? Hindi ko lang ma-share sa inyo dahil yung video, dahil copyrights po ito mula po sa Reporter's Notebook. Ang tema po, ma-share ko lang kasi alam niyo kung hindi po corrupt ang mga public official, yung mga ganitong sitwasyon siguro ng mga kababayan po nating Pilipino hindi po mangyayari. No, mahirap man ang maging buhay pero hindi po ganoon kahirap. Doon po sa napanood kong Reporter's Notebook ni Maki Pulido, ito po ay tungkol sa isang lola. Sa edad po na 65 years old. Imagine niyo 'yon mga tol. 65 years old po siya. No, isang lola. Siya po ay naninisid ng ginto. No, sa isang parang batis, yung pagkatag-araw, yung daluyan ng tubig mababaw, naninisid siya doon. Mula alas 9 daw po ng umaga hanggang alas 4 pasado ng hapon, walang tigil sila sa paninisid ng ginto. Hindi naman po maraming ginto ang nakukuha nila. Kakapiranggot. Meron po siyang nakatali dito, tapos may maliit na bote. Yung maliit na bote parang ang laki lamang ay itong katumbas ng isang linya ng daliri ko. Ang laman ay kakapiranggot na ginto. Hirap na hirap silang makahanap ng ginto. Tapos yung gintong nakukuha nila, babaratin pa sa kanila ng mga buyer. Biruin ninyo, doon sa dokumentaryo na na-witness ni Maki Pulido, 3 hanggang 4 na araw inipo ng matanda yung ginto na nakuha niya. At alam nyo ba kung magkano lamang 100 piso? No? Nakakahabag kasi bakit? Nakita ko yung karanasan doon sa video na naranasan ko rin naman noon pero hindi naman araw-araw. Ang kumain na ang pagkain mo ay kanin lamang at tubig at asin. Araw-araw ganun yung buhay. No? Nakakatikim lamang sila ng kaunting lasa, kape, at kaunting ulam na delata kapag ka nakabenta po sila sa halagang 100, 250 pesos. Naiiyak yung matanda, nakakalungkot, nakakahabag mga tol. Biruin ninyo, naisip ko tuloy, no? Kami, kumakain kami sa restaurant, magbabayad po kami ng ganitong halaga. Tapos from time to time, kakain dito sa bahay o order ng ganito. Samantala sila, yung isang kainan namin, baka kulang pa 1 buwan nilang pagtrabahuhan. No? At yung mga ganong sitwasyon, nakakadurog ng puso. Hindi dapat mangyayari yon kung hindi po corrupt ang mga public official po natin.
Kaya ganito po ako ka-devoted, dedicated dito sa ginagawa natin ng paghahanap ng pananagutan. Ngayon, sasabihin ng mga Duterte supporter, bakit si Bongbong Marcos hindi mo binabanatan? Tanong ko sa inyo, bakit si Sara Duterte hindi nyo binabanatan? Ganun lang kasimple yun. Banatan nyo si Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, pero dapat maglabas kayo ng mga ebidensya. Kung hindi kayo makakapaglabas ng ebidensya, at least sasandig kayo sa mga nag-aakusa na may mga ebidensya. Ako, binabanatan ko si Sara Duterte, nakasandig ako sa mga nag-aakusa na may mga ebidensya. No? Common sense. Bakit natin babanatan ng sinusuportahan natin? Di ba? Kaya wag niyong sasabihin sa akin na bakit hindi mo binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos. Sinusuportahan ko siya. Ganon din naman kayo, bakit hindi niyo binabanatan si Sara Duterte? Dahil sinusuportahan niyo din siya. Ang pinagkaiba lang natin, ako, binabanatan ko si Sara Duterte, naghahanap ako ng pananagutan, pero nakasandig ako sa mga ebidensya ng mga nag-aakusa sa kanya. Wala man akong personal knowledge, pero nakabase po sa balita, ang ating pong mga pinag-uusapan, dapat ganun din kayo. Hindi kayo nakasandig sa fake news. Sasandig kayo na corrupt si Pangulong Bongbong Marcos dahil tumatanggap ng maleta, pero ano yung mga ebidensya ninyo? Testimonya ng 18 Marines na napaka-inconsistent. At higit sa lahat, meron pong tinatawag na physical and logical improbability or impossibility. No, saan ba naman kayo nakakita ng ganon? O dito kay Sara Duterte, legality na nga lang ang pinag-uusapan nila kasi hindi nila kayang harapin Kaya dadaanin na lang nila sa teknikalidad. Anyway, napalayo tayo ng bahagya, naikwento ko lamang yung napanood ko kasi nakakadurog talaga ng puso. Kung wala pong mga tiwaling public official, kaya ako, kahit hindi ako Aquino supporter mga tol, tama naman yung naging slogan nung Aquino administration sa panahon ni Noynoy, no? Kung walang corrupt, walang mahirap. Totoo yun. Regardless kung anong kulay po natin sa politika. Kung hindi po kinukurap ng mga public official ang pondo ng bayan, sana napupunta sa mga kapwa po nating Pilipino na meron pong lubos na pangangailangan. Ang problema, kukurapin pa. Katulad po nitong inaakusa kay Sara Duterte, confidential funds. Hindi katanggap-tanggap yun. Unang-una, civilian agency. Ang hawak po nito, Department of Education, nung siya po'y kalihim nito, at ang Office of the Vice President. Wala po itong mandato para po sa paggamit ng confidential funds. Nagtataka nga tayo bakit pinagpilitan itong si Sara Duterte na makakuha ng confidential funds. Anyway, balik po tayo dito. So, ilang taon nang hinihintay ng taong bayan na magkalabasan talaga ng totoo. Kasi kung makita natin yung pattern of behavior ng ating Vice President ay laging to evade accountability. So itong April 14, ito yung kanilang matagal nang gustong pigilan, yung magkalabasan ng ebidensya. Sa totoo lang, sa kanyang pag-announce sa kanyang bid for the presidency, wala siyang choice. Kailangan niyang humarap sa accountability na sinasabi niya, gagawin niya yung pagdating sa Senate at iwasan na niya yung... Yan, hindi nyo ba naisip yan? Di ba? Kung ikaw naghahangad ka na maging Pangulo ng Pilipinas, lalong-lalo na may issue ng korupsyon sa'yo, dapat sinasagot mo ito. Hindi mo to dapat iniiwasan. Hindi nyo ba naisip yon mga Duterte supporter? Ha? May alegasyon ng korupsyon sa kanya, pero never niyang sinagot. Lagi niyang iniiwasan. Ngayon, ang katwiran nyo, may COA? May COA findings? Kayo rin mismo nagpapahamak sa sarili ninyo Inamin nga mismo ng mga abogado ni Sara Duterte na nakaapila yung kanilang posisyon doon po sa COA. Kasi sinabi ng COA, may notice of disallowance itong Office of the Vice President, including nung panahon na siya po'y Secretary ng Department of Education. Inapilan lang yon ng kampo ni Sara Duterte, hindi pa tapos. Pero meron pong notice of disallowance, kaya wag nyo sabihin cleared ng COA itong si Sara Duterte. Kung cleared pala siya ng COA, bakit siya natatakot na sagutin ito, harapin? Hindi nyo ba naisip yon? Pero sa bagay, kapag ka tanga, meron na naman kasi ako nakitang mga tatanga-tangang DDS Kapag ka tanga,
hindi talaga maniniwala. Ang pinakasimpleng ilustrasyon niya, niloloko ka na, minamahal mo pa. 'Di ba? Maraming ganun, tanga sa pag-ibig. Ganun din ito, mga supporter ni Sara Duterte. Harap-harapan na kayong niloloko. Pero Duterte pa rin kami. Dami ko nababasang ganun sa page ko eh. No? No? Basta wala daw silang pakialam. Basta Duterte sila. Anak ng teteng na yan. Si Pangulong Bongbong Marcos, pag gumawa po ito ng mali at may malakas na ebidensya, hindi ko na susuportahan yan. Babasagin ko pa to. Ha? Pero hindi mangyayari kasi alam ko, matuwid si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya kurap. Wala nga kayong maibato kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ano maibato nyo? Bangag si Pangulong Bongbong Marcos? Ngayon, mali-maleta, tinatanggap niya. Nasaan ang ebidensya ninyo? Testimonya ng 18 Marines na alam naman natin, gawa-gawa lang. Teting talaga itong mga to. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Kanyang laging pagtakbo sa Supreme Court para pigilan ang prosesong ito. Walang karapatan ng isang tao na gusto maging presidente ng Pilipinas Tama. na laging tumatakas sa pananagutan. Tama, di ba? Walang karapatan ang naghahangad na maging presidente ng Pilipinas kung tatakbo ka sa pananagutan. Hindi pwedeng maghahangad ka ng maging pangulo ng Pilipinas tapos may mga issue ng korupsyon sa'yo, hindi mo sasagutin. Kalokohan po yun. Dapat ang bawat Pilipino nag-iisip ng tama, isaalang-alang yun. Na bago ka bumoto ng pangulo, dapat walang issue ng pananagutan dito. Kung meron man, sinagot niya. At least, makita natin. Biruin mo, instead na harapin, mag-aanunsyo, isasabay yung magiging pagdinig ng Committee on Justice sa kanyang announcement ng pagtakbo sa pagkapangulo. Ang kapal lang ng mukha, di ba? No? Tapos palalabasin, pinupolitika na lang siya. Kasi nagdeklara eh. No? Ang ngayon, ang sasabihin nila sa kanilang mga supporter, hindi, pinupolitika na lamang ako kasi nagdeklara na ako ng kandidatura sa pagkapangulo ng Pilipinas. Pero hindi nyo naiisip na yan ay estratehiya lang ni Sara Duterte para linlangin kayo. Anyway, wala akong pakialam sa inyo kung Duterte kayo. Sige lang, magpaka-Duterte kayo. Pero sana kung mapapahamak ang bansa natin sa hinaharap, sisihin nyo sarili ninyo. Walang talagang kung babasahin natin yung petisyon ng mga lawyers na alam naman nating alyado ng Vice President, talagang walang basis yung kanilang petisyon sa Supreme Court. So kung ako lang ang tatanungin, sana... May nagsalita na naman ng ulol. Baka masunog ka sa impyerno niyan. Sa bagay, sabi naman ni Rodrigo Duterte, ihintayin ka nila sa impyerno eh. Basahin natin. Basa. Kada makakarinig tayo ng makakabasa tayo ng salitang ulol, ibabalik natin sa kanila. Sabi po sa Mateo, kung kayo po'y Kristiyano, kung hindi naman pala kayo Kristiyano, sige lang, ululin nyo sarili ninyo. Pero kung kayo po'y Kristiyano, meaning Katoliko kayo, born again kayo, o ibang forma ng Kristiyano, mag-isip-isip kayo. Kung kayo'y nagbabasa ng Biblia, sapagkat ito po ang sinasabi ng Biblia. Sa Mateo chapter 5, verses 22 to 24, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Sa bagay, wala naman kayong dapat ikatakot. Kasi, after all, magkakasama-sama kayo dun eh. Sabi ni Rodrigo Duterte, hihintayin niya kayo sa hell. Kaya okay lang yun. Magkikita-kita naman pala kayo ng idolo nyo doon. Deadmahin na lang ng Supreme Court itong petisyon na ito. Well, tingin ko dapat hindi naman yung time of reckoning para sa mga tulad nila Atty. Torion. We're using the legal practice to shield those who should be held accountable by using these legal technicalities and legal maneuvers. Tingin ko darating din ang panahon ng pagsingil sa kanila. Wala gagaling yung confidence natin na ibabasura o didedmahin ng Korte Suprema itong petisyon na ito. Kasi unang-una talaga namang dito sa buong proseso ng Committee on Justice, very thoughtful, step by step na ginagawa. Naniniwala ako dyan.
na talagang ibabasura yan ng Korte Suprema. Iyakan itong mga tatanga-tangang Duterte supporter na ito kapag binasura na yan ng Korte Suprema. Walang legal standing yan eh. Sabi ng mga abogado, walang locus standi. No? Marami na pong nagpaliwanag po dyan. Si Attorney Rene Bueno, si Dean Mel Santamaria, si Attorney Sarmiento, ang premier po ng ating Constitution. Nandiyan din po si Attorney Michael Henry Yusinko, ang independent policy analyst at constitutionalist mula po sa De La Salle University ba or Ateneo University. No? Maraming mga legal practitioner at luminaries, kasama na rin po ngayon ito pong si dating Associate Justice Antonio Carpio ang nagsasabi na wala pong legal standing yung pinaggagawa ni na Attorney Israelito Torion. Kaya ako naniniwala ako na tama na ibabasura po yan ng Korte Suprema dahil kitang-kita din naman natin ang Committee on Justice sa ngayon sumusunod po doon sa proseso, sumusunod po doon sa itinakda ng Korte Suprema. Gawa ng ating Justice Committee leadership sa pagsunod sa konstitusyon, pagsunod sa House rules at pag-comply doon sa nakaraang desisyon ng Supreme Court. So talagang we followed the letter of the law, kaya hindi talaga mabubutasan itong ating prosesong ginagawa. Ang issue na nire-raise ng kampo ni VP Sara noong nakaraang petition nila sa Supreme Court during the 19th Congress ay issue ng due process. Paniniwala ko yun eh. No, kung hindi ka DDS, okay lang yan. Paniniwala akong malinis si Pangulong Bongbong Marcos eh. Opinion ko yun. Kaya tama ang opinion ko para sa akin. Ngayon, kung fact ang pag-uusapan natin, let's debate. No? Prove na marumi si Pangulong Bongbong Marcos. At ipuprove ko naman sa'yo, base sa mga nakikita ko, na malinis siya. Ganun lang naman kasimple yun. No? It's okay to disagree. Pero, during disagreement, do not use ad hominem. Yun ang problema sa mga tatanga-tangang DDS. Salamat, hindi ka DDS. Kasi ang mga tatanga-tangang Duterte supporter, hindi nila kaya makipag-argue ng walang ad hominem. No? Hindi nyo dapat maririnig sa akin yung mga salitang tanga kung hindi dahil dito sa mga nanonood sa Facebook ng mga tatanga-tangang DDS eh. Kaya uulitin ko, kung malinis sa paningin ko si Pangulong Bongbong Marcos, karapatan kong sabihin yon. At wala kang karapatang sabihang mali ako. O ihusgahang mali ako. Kasi paniniwala ko yun eh. Ngayon, kung gusto mong i-establish na hindi malinis si Pangulong Bongbong Marcos, let's debate. Pakitin kita dito ngayon. Impromptu, kung gusto mong umakyat. Sabihin mo lang. Hindi na yung pa-schedule pa, pahamon-hamon pa. Ngayon na mismo. Mag-comment ka lamang dyan, pakitin kita dito. Magdebate tayo. Patutunayan ko sa yung malinis si Pangulong Bongbong Marcos sa aking paniniwala. At patunayan mong hindi siya malinis. Balik tayo dito. At talagang ibinigay natin itong due process sa kanilang kampo, sa kanya, kaya lang nag-refuse sila to participate in this process. Ito ngang mangyayaring tatlo pang hearings ay actually in compliance with the rules of the House and the effect of the jurisprudence set by the Supreme Court with their decision. So, hindi naman ako mas-surprise kung paulit-ulit silang tatakbo sa Supreme Court every step of the way. Kasi tingin ko yan naman yung function ng kanilang legal team. Pero yun talaga function ng kanilang legal team. No? Pag paulit-ulit na question ng legalidad o technicalidad. Kasi wala talaga silang panalo dito. No? Sa paniniwala ko, hindi mananalo si Sara Duterte kung merito ng kaso ang pag-uusapan. Unang-una, yung pagtatangka niya, pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sapat na po yung basihan eh. Hindi na nga kailangan itong mga confidential funds na ito. No? Kung impeachable offense lang ang pag-uusapan, para sa aking paniniwala, and tingin ko, ako'y naniniwala rather, dito sa sinasabi ni Fiscal EJ, ano yung sinasabi ni Fiscal EJ? I-play natin ulit ito mga tol, tungkol dyan sa pagbabanta ni Sara Duterte. No? Para lang sa kaalaman ninyong lahat. Puntahan natin yung channel ni Fiscal EJ. Kaugnay po ng yan. Dapat bang i-convict si Sara dahil sa assassination plot niya kay PBBM sa impeachment trial? Balikan natin ito. Gobyerno, lahat si Fiscal EJ po ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot
laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The term high crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be considered a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang ground sa ilalim ng Article 11, Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible. It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution and the President as its chief executor. Public officials po are expected to uphold democratic institutions. Singit ko lang 'di ba binanggit natin kanina yung prima facie evidence. Ito po 'yon. No, yung sinasabi po dito nitong si Fiscal EJ, yung pagbabanta, no, para mas malinaw. I-play natin ulit 'yon. Kasi sufficient to establish a fact, no? Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Sara threaten President BBM. Paano nyo itatanggi ito? Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nandilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan. Sufficient. To establish a fact na nagbanta siya. Kaya, paano pabubulaanan ni Sara Duterte ito? Paano sasabihin ng kanyang mga abogado na hindi ito totoo? Di ba? At yun, pinapaliwanag sa atin ni Fiscal EJ na basihan po iyan sa kanyang paniniwala para ma-impeach itong si Sara Duterte. Not premeditate their destruction. When the Vice President, in her capacity as the second highest official in the land, publicly announces na may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, just in case she dies, that's not just a lapse in judgment. That's a full betrayal of the ethical standards expected of her office. Mas grabe pa ito kung tutuusin. Dahil by the way, makasingit akong muli. No, wag tayong matakot sa debate. Unang-una, ang lengguwahe ng debate ay hindi lang English. Kung anong gustong mode of communication, pwede naman pag-usapan yon, di ba? Kaysa naman nagmumurahan tayo rito, di ba? Imbis na hindi ako nagsasalita ng tanga, kasi kayo yung nagsasalita ng mga kung ano-anong ad hominem, di nakakapag-usap tayo, nakakapag-argue tayo ng maganda. Yun ang problema sa inyo, mga DDS. Ang tanong ko sa inyo, kaya nyo bang makipag-argue nang hindi nagmumura, nang hindi nag-ad hominem? Kung kaya ninyo, welcome kayo. No? Hindi ko ahamunin tong si Sara Duterte sa debate. Bakit? Kasi di ako naniniwala na may time ang mga public official sa pangkaraniwang Pilipino sa mga ganyang usaping debate. Unahin nila yung trabaho nila. Sapat na yon.
Pero kayong mga nagtatanggol sa kanya, pwede tayo magdebate dito. Basta walang murahan. Di ba? O, balik tayo dito sa pakikinig kay Fiscal EJ. Sinabi niya ito ng buong linaw at inulit pa sa iba't ibang forums. May intensyon, may kumpiyansa, walang remorse. May ilan ding nagsasabi na, hypothetical lang naman yun kung sakaling mamatay siya. That argument po doesn't hold water. Parang sinabing pag namatay ako, pumatay kayo. That's still solicitation of violence and it shows a deeply disturbing mindset. Hindi siya private citizen making private plans. She's a sitting vice president commanding public trust and representing the nation. The Constitution doesn't excuse you from morality just because you say your plans take effect after your death. The problem is not the condition. It's the intent and mindset behind it. Public officials are bound by their oath regardless of circumstances. Now, let's go deeper. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay banta sa ating democratic institutions. What she admitted to strikes at the core of democratic stability. A vice president plotting vengeance via extrajudicial killing, even conditionally, is tantamount to creating a political climate of fear and violence. Kapag ipinakita ng isang opisyal ng gobyerno na okay lang magpa-assassinate, ano ang sinasabi nito sa military, sa pulis, sa publiko, sa susunod na henerasyon ng liderato? If she normalized the idea of assassination as an acceptable political tool, anong epekto nito sa credibility ng gobyerno, sa pananaw ng publiko, sa mundo? Her admission po is not only reckless, it invites lawlessness and that betrays the very concept of orderly governance. Tandaan po natin, public office is a public trust. Public trust is based not only on competence but moral credibility. Yung simpleng idea na ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa ay nagkwento publicly about hiring a killer reflects a total collapse of ethical leadership. Hindi ito usapang barangay lang. She's in the direct line of presidential succession. Ang taong may ganitong mindset na pag may nangyari sa akin, dapat may gumanti, cannot be trusted to uphold the peaceful transition of power, the rule of law, or even human life. Hindi po ito simpleng kwento-kwento. This is a serious admission that could undermine the constitutional framework itself. In closing, I want to stress that impeachment is not just about punishing illegal acts. It's about preserving the moral integrity of government. If the second highest official in the land talks about contracting an assassin like it's just another press release, no regret, no second thought, what clearer proof do we need that she shattered the people's trust? Sa mga darating na araw, masusubok Tingnan nyo yung argumento ninyong mga tatanga-tangang Duterte supporter. Hanggang ganyan lang talaga yung argumento ninyo eh. No? Hanggang bangag, hanggang bayaran. For the end time, sabi nga nila, kung ako'y bayaran, mamatay na ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay, ang aking mga anak, ang aking asawa, lahat ng mga mahal ko sa buhay, kamag-anak ko, mamatay na kaming lahat kung ako'y bayaran. Pero kung ikaw binabayaran ka para lamang maging troll, lahat ng sinabi ko bumalik sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Salamat sa mga manonood natin. Kasi patuloy akong nakagagawa ng mga maaayos na programa dito sa atin o ng mga maaayos na live streaming dito sa ating programa. At dahil dyan, binabayaran ako ni YouTube at saka ni Facebook. O, kung meron mang nagbabayad sa akin, Facebook at YouTube yon, hindi kung sino mang mga politiko. Pero kung ikaw bayaran ka, aba, I'm sorry to say this, pero sasabihin ko na, para sa mga troll, kung kayo'y bayaran, mamatay ka na 10 ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya nyo bang sabihin yon? Ha? Maghanap kayo ng tao na sinasabi nyong bayaran na kayang sabihin ng sinasabi ko ngayon. O, challenge ko kayo. Kung sino yung mga kakilala nyo na bayaran, hamunin nyo sila. Manumpa sila. Katulad ng ginagawa ko. Pakita ko yung kanang kamay ko. Naggalaw tuloy yung camera. Na kung ako'y bayaran, uulitin ko, mamatay na ako, 10 ng mga anak ko, ng aking asawa, ng mga mahal ko sa buhay, kung ako'y bayaran. O, ganun lang yun. Kaya nyo bang gawin yun? Hindi nyo kaya. Kasi mga troll kayo. Hindi, easy lang ako. Huwag kayong mag-aalala mga tol. Kung kayo'y nanonood sa akin na matagal, dapat alam nyo na
na ganito ako magsalita. Huwag kayong mag-alala. Wala akong underlying na heart ailment o kung anumang nararamdaman. In fact, kahit magalit ako dito, hindi ako mapapaano. Pero hindi ako pwede magalit kasi meron akong pangako na 100,000 pesos during live streaming kapag ka merong nakapikon sa akin. Ang senyales ng pagkakapikon ko pagka minura ko na kayo. O may 100,000 pesos kayo sa akin. Pangako ko yan. Pero uulitin ko, kung ako'y bayaran dito, mamatay na ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Pero kung kayo, mga troll na binabayaran kayo, mamatay na kayo kasama ng mga pamilya ninyo. O, balik po tayo dito po sa sinasabi ni Congressman Sendanya. At the same time, mulat ang taong bayan, nagbabantay ang taong bayan na hindi na lang magagamit ang same tactics, delay accountability and to evade accountability. Alam naman natin, pag binasa nyo ang social media, wala naman naniniwala doon sa claim na hindi alam ito ng VP. At saka, alam naman natin doon sa tono pala at tenor ng intent ng petition. I-shortcut na natin. Meron kasi akong gustong i-share sa inyo Baka hindi natin kayanin sa oras. Almost an hour na tayong naka-live. No? Alam niyo, isa sa mga alegasyon kay Sara Duterte, ang di umano'y maling paggamit ng confidential funds. No? At ang isa sa mga testigo para sabihin na totoo yan ay si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga ay kanya pong sinampahan ng kaso, perjury, sa city prosecutors ng Taguig. No? Bakit ganun kahalaga itong si Ramil Madriaga kay Sara Duterte? At saka bakit niya lamang sinampahan makalipas pa ng ilang buwan? November 29, 2025, inilabas ni Ramil Madriaga ang kanyang sworn affidavit. Bakit hindi niya kaagad sinampahan ng mga panahong iyon ng perjury? Bakit pinalipas niya pa ang ilang buwan bago siya magsampa ng perjury kung kailan umiinit ng muli ang impeachment complaint laban sa kanya? Oh. Ito, bahagi po ito ng reklamo ni Sara Duterte. Oh. Sabi po dito, the respondent is Ramil L. Madriaga, of legal age, Filipino, and currently detained at the Bureau of Jail Management and Penology Facility in Taguig City. Bakit nagpunta si Sara Duterte sa BJMP, Taguig City? Yung annex ng Manila City Jail, located in Camp Bagong Diwa, para dalawin si Arnolfo Teves? Di ba kayo nag-iisip ng tama, mga Duterte supporter? Bakit siya dadalaw kay Arnolfo Teves kung totoo yun? Unang-una, si Arnolfo Teves, inaakusahan ng terorismo at pagpatay kay Governor Roel Digamo. Bakit niya kailangan dalawin doon? In short, hindi naman talaga si Arnolfo Teves ang kanyang dinalaw. Dahil ayon po sa mga testigo at nagpapakalat ng impormasyon, pangunahin dyan, syempre, si Attorney Raymond Palad, ang abogado ni Ramil Madriaga, ang tunay na layunin doon ni Sara Duterte ay kausapin si Ramil Madriaga. At yan ay constantly pinopost din ni Pebbles Talaquera. But anyway, ibang usapin na yan. Punta tayo dito. Accordingly, Madriaga may be served notices and other blah blah ga. O blah blah blah. O dito, there is no truth to any of the foregoing statements in the Madriaga affidavit. Ang tinutukoy po dito, yung November 29, 2025, containing 30 paragraphs in 5 pages. I have no personal or professional relationship with Madriaga. In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, ang nagsasalita po dito si Sara Duterte, I had no recollection of knowing, meeting, or interacting with Madriaga. Wow. Di niya raw naalala, no? Samantalang makailang beses may pa seram pa siya sa mga video, meron pa silang constant communication sa Viber, sa Zoom, no? It was only after reading about it in the news and consulting attorney Ryan Ray Esquilala that I was informed that Madriaga was a campaign supporter and a member of EC Pilipinas. Wow. Yung presidente ng EC Pilipinas, founder, ginawang member na lang. One of many parallel groups independently formed by election supporters without my involvement or direction.
Sometime in 2024, I received information on an assassination plot against me by a Madriaga kidnap for ransom group. Tingnan nyo kung paano segue ng impormasyon itong si Sara Duterte dito sa mga una ng kumalat na impormasyon. Bakit? Doon po kasi sa